Ay, kung ganyan pala yung sitwasyon, dapat mas mag-ingat ka. Kung noon ginulo ni Shaira ang buhay mo, baka mas higit pa ang danasin mo dyan sa babaeng yan. Alam mo anak, malakas ang kutob ko ha, na mas mahirap at matinding kalaban si Hana. Bakit? Una, pailalim siya kung umatake. Pangalawa, dati siyang kalasag. At pangatlo, marami siyang pera at maimpluwensya siyang tao. Ayoko naman talaga ng gulo. Hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na makakaapekto sa pinapatakbo naming eskwelahan ni Nonet. Sana talaga kasi mahimasmasan na si Hana eh. Kasi wala naman na akong nararamdaman para kay Leon. Wala na talaga, as in, zero. At saka kahit hindi maganda yung paghihiwalay namin ni Jordan, parang siya pa rin kasi, eh. Siya pa rin nilalaman ng puso ko. Hindi talaga ako naniniwala kay Christy pag sinasabi niyang ayaw niya kay Leon. I agree. Di ba yun yung strategy ng mga companies na nakikipag-merge? Kunwari, ayaw magpa-acquire sa umpisa, pero nagpapataasan pala ng value, which is what Christy is doing. She's playing hard to get para habulin siya ni Leon. I've invested way too much in Leon para lang mapunta siya sa iba. Nung iniwan siya ni Christy sa altar, I was there para damayan siya. Nung namatay si Billy, kami din siya ng-comfort sa isa't isa. We even had sex for crying out loud. Kung sa tingin ni Christy, hayaan kung mapunta sa kanya si Leon, nagkakamali siya. I brought so many competitors in the business to their knees. Walang laban si Christy sa akin. So what's your game plan? Ano bang ginagawa natin pag may competitors tayo na sinusubukan kunin yung mga clients natin? 1, we apply pressure. 2, sinisira natin yung credibility nila. And 3, we take all their resources. And that's exactly how I want to beat Christy. Madam, hanggang kailan po ba natin sila ikukulong? Ano po bang plano niyo sa mga bata? Reporter ka ba? Bakit ang dami mong tanong? Di ba kasama sa bahid ko sa'yo yung pananahimik ninyo? Kaya ikaw, itikom mo yung bibig mo at sundin mo na rin yung utos ko. Sige po, pasensya na po. Basta ituloy niyo na yung ginagawa ninyong pagpapahirap sa 2 kutong lupa na yan. Pero wag ninyong hahayaang mamatay. Dahil hindi pa ako tapos paglaruan sila. Gusto ko munang sulitin yung paghihirap ko para madala sila sa isang to. Sige po. Guys, huwag mo lang silang pansinin, ha? Teka. Mrs. De Luna, saan po kayo pupunta? Masama po bang pakiramdam ni Samantha? Hindi. Nag-decide kami ng husband ko na lilipat namin ng school si Samantha. Ma'am, bakit po? Dahil nandun ako nung family day, Miss Salcedo. Narinig ko ang mga sinasabi sa'yo ng babae. Ayokong ma-expose ang anak ko na to sa school ninyo na maraming ginagawang pagkakamali. At ayokong makalaro ni Samantha ang anak mo, na anak mo pala sa labas. Mrs. De Luna, Mawalan niyo na ako. Mahalin ni Von. Sorry. Sorry. Si Tony ho. Sorry.
Pasensya ka na, ha? Eh, talagang si Danilo, mabigat talaga ang kamay. Ba't ka naman sumamakatingin? Dapat nga mag-thank you ka pa eh. Kasi tinapos ko na yung parusa nyo. Sana naman, madala na kayo. Hindi na kayo tatakas. Kasi sa totoo lang, nahihirapan din ako kapag napaparusahan ko kayo. Kaya please, last na to, ha? Miss Yvonne, paano ho kaya kung si Tori ho pakawalan niya na? Kahit si Tori lang ho, ako ikulong niyo na lang ako dito. Aling Yvonne, Bilib. mayaman ho yung nanay ko. Babayaran niyo sorry kayo. ha. Pero kahit gustuhin man namin kayong tulungan, hindi talaga pwede. Kasi kami naman yung mayayari sa amo namin. Kaya, ganito na lang, magpakabait kayo. Okay? Para maayos yung buhay nyo dito. Ganun lang kasimple. Para pag good girls kayo, hindi kayo mapapahamak. Pero pag pasaway kayo, eh talagang mapipilitan kaming bigyan kayo ng leksyon. Huwag natin paabutin doon, ha? Sige na, pahinga ka na. Sorry ulit, ha? Sara mo na. Bakit? Masakit? Lagi kang wala sa bahay lately. Saan ka ba pumupunta at anong ginagawa mo? Hindi ko ba nabanggit sa'yo? I'm sure na sabi ko sa'yo na pumupunta ako dun sa farm. Sigurado bang sa farm ka pumupunta pag wala ka dito sa bahay? Or is there something you're not telling me? Isa-isa na kasing nagsisialisan yung mga estudyante namin ni Nonet. Sa tingin ko hindi nagustuhan ng mga magulang yung pinagsasabi ni Hana tungkol sa akin nung nagkasagutan kami. Dahil sa pagkalat ng video, malinaw na nagkaroon kayo ng paglabag sa kasunduan natin. Pasensya na, pero hindi ko papayagang mag-stay pa kayo dito. Ako, nawalan ako ng anak dahil sa kanya. Kulang pa nga yan eh. So I will make it my life's mission to watch her pay and suffer for taking Billy's life. Hanggat hindi nyo daw napapatunayan na nagpapakatino na kayo, yan lang daw muna yung chibog nyo. Kailangan hindi malaman ni Aling Yvonne na nawawala yung cellphone niya. Kailangan makahingi na tayo ng tulong.